Good morning. Nandito tayo sa trail ng Tarak Ridge. Ang Tarak Ridge, part siya ng Mount Mariveles or Mariveles Range na nandito sa Mariveles, Bataan. Ang Tarak Ridge ang isa sa mga pinakamadaling puntahan na bundok galing from Metro Manila. Just one ride away from Cubao and nandun ka na sa jump off ng Tarak Ridge or Mount Mariveles. Aside sa madali siyang puntahan, yung trail niya is maganda and very good para sa mga beginners. And today, tuturuan ko kayo kung paano i-DIY ang pag-akyat, ang pagpunta at pag-akyat dito sa Tarak Ridge or Mount Mariveles. From Cubao, hanapin nyo yung Genesis Terminal at sumakay kayo ng bus bound to Mariveles, Bataan. And after 2 to 3 hours na biyahe, mararating nyo na yung Barangay Alasasin kung saan nagre-register yung mga umaakyat ng Tarak Ridge. Kabababa lang namin ng bus, 5 AM. Ayan yung palatandaan nung barangay hall na dapat yung puntahan at kung saan magre-register. Ayan yung mga kasama ko naghahanap ng kakainan. Yan ang wag na wag nyong kakalimutan bago umakyat. Pagbaba nyo ng bus, pagdating nyo sa barangay Alasasin, punta kayo sa barangay hall para mag-register. Sulat yung mga pangalan nyo at kukuha kayo ng guide. Ang registration fee is 40 pesos. And then ang guide is 1,000 per day. So kung overnight 2,000. Wag na wag yung kaliligtaan dumaan sa barangay para just in case may mangyari, may mga contact kayo doon. Kararating lang namin dito kila Nanay Cording. May bago pala ditong picturan. Ayan. We love Tarak Ridge. Yan. Good morning po. Magandang umaga po. Opo, commute lang po. Tanga po kami. Kamusta po? So pagdating nyo dito kila Nanay Cording, maglalag kayo. Ito ang anak ni Nanay Cording, si Nanay Inday. Masasabi mo sa mga mountaineer? Eh, magagaling naman mountaineers eh. Tsaka, mababait naman eh. Pero yung barangay, Ay, yun ang hindi mabait ang barangay. hindi naniningil si Nanay Inday dito. Donation lang. Kung ano maibibigay, yun lang. Oo. Nagpapalag lang siya dyan. Siyempre, for safety purposes lang din. Kung sino pumapasok sa gubat. Diba, Nay? Ah, ganun. Pero ang barangay, kinakalaban kami. Pag-isipin nyo yan, sir. Yan, nagpatayo sila ng ganyan. Oh. Patayo rin sila. Yan daw opisina ng tourism. Oh. Tapos, magpapaparking daw din sila. Tapos, magpapapaligo na rin daw sila. Tapos, maglalagay rin daw sila doon ng tindahan. Eh di ginawa talaga nilang negosyo na Kaya nga, tapos ang kami, Tarak. ang sabi nga na ibang mga mountaineer, paano na kayo niyan ay wala, gutom na kami dahil nasa kanila na lahat. Sabi niya, hindi naman kami papayag na ganun ang gagawin nila sa inyo. Kami na ang bahala dyan ay. Tapos ito nga mga tarpaulin, kukunin daw nila yan, ilalagay daw doon. Hindi nila pwedeng kunin yan kasi kaming mga mountaineer ang naglagay niyan dyan. Kaya nga, ayaw nila pumayag na kunin daw yan dyan. Sabi ko di, ililipat daw nila. Sabi ng ibang mga mayari niyan, Nay, wag kang pumayag, Nay. Oo, wag kang pumayag. Dito namin nilagay, bakit kailangan doon nilagay? Oo. Hayaan nyo na lang yan dyan, mabulok. Ang iba nga Tama. yan, ang pinagano na nga ng bagyo eh. Ang tagal na yan. Dekada na yung iba dyan. Oo, Hindi nila pwedeng tanggalin yan basta-basta. yun na nga eh. Ngayon nandito kasi nga yung tourist spot. Oo. Oh, nilagyan na nila.
We love Tarak. Putang ina niya mo head. Kumusta na lang po kayo mga kaibigan naming Mountaineers. Ayun. Sana huwag kayong magsawang magpunta rito. Yes, Nay. Thank you, Nay. Una na kami. Sige, ingat Bye-bye. po kayo, ingat. So, ayan. Lagpas na kami kila Nanay Cording. Nagawa na kami ng Excel. Kagawa na kami ng eksena sa climber. Charis. Ayun nga, pero nakakaawa din kasi. Dahil matanda na yun eh. And totoo naman ang sinasabi niya na ever since na-discover tong tarak, I mean nung sumikat tong tarak, nandyan na sila bago pa sumikat yung tarak. Nanay Cording, sila talaga daanan ng mga mountaineers. And hindi naman sila nagre-require manghingi ng pera sa mga mountaineers na dumadaan. Donation. And mga mountaineers na mismo ang kusang nagbibigay. Ayun lang. Makalipas ang mahabang lakaran magmula sa highway, nakarating na kami sa trail. And ang start ng trail dito sa Tarak dahil mahaba na yung kalsada. Yan, let's go! Yan ang trail ng Tarak. Medyo maputek dahil sa hamog and dahil umulan siguro kagabi. Yan, banayad lang siya, bato-bato and putek na magkahalo. And may mga ugat, dahon. So medyo madulas, so be careful. Pero hindi siya ganun kahirap. So guys, pag nakakita kayo ng ganito na sa trail, be careful, sobrang madulas yan. Yan, pero ang ganda niya, di ba? Yan. Ano masasabi mo? Tangina ng barangay. Bakit? Naangkin lang yung lupa. You see, kahit na hindi masyadong akyatin na tong Tarak, ang ganda pa rin ng trail niya. Hindi na kasing ganda nung before, pero maririnig mo pa rin yung mga huni ng ibon, buhay pa rin yung mga halaman, marami pa rin, and challenging pa rin naman ang trail ng Tarak. Ang masasabi mo, Da? Akala ko hanggang dulo madali lang. Pero okay din naman. Medyo challenging. So dito sa Tarak, maraming part ng trail is yung gigilida mo yung bangin. Then may madadaanan kang mga ganyan, which is landslide na nagiging ilog. Maraming naliligaw dyan. Yung ginagawa ng iba, dumidiretso dun sa taas. Pero dapat gigilidan mo lang yan papunta dun. Nandun ang trail. Yung ibang mga nawawala dyan, umpisa pa lang, umaakyat na. So yan, ganyan. Ayan, dapat ang daan is dito. Yan, hindi pa ganun, hindi pa akyat. Just to recap lang yung mga expenses na nagastos natin. Pamasahe from Cubao to Barangay Alas Asin via Genesis Bus is 397, 394, basta ganon. And then
Registration sa barangay 40 pesos. Guide 1,000 per day, 2,000 overnight. Pero hindi kami kumuha ng guide. And then donation sa bahay nila Nanay Cording. 150 kayong bahala kung magkano. And then food. So ayun lang ang gagastusin nyo kapag magdi-DIY kayo ng Tarak Ridge. Naririnig nyo yon? After approximately 2 hours of trekking, naririnig ko na yung ilog, which means malapit na tayo sa campsite. And ayun na nga, yan na, campsite. Yan ang Papaya River. So ayun nga, after 2 hours, more or less 2 hours, nandito na kami sa campsite, which is the Papaya River. And ganon, kami lang tao. Ang ganda pa rin. Boy. Yeah. Amazing. Dahil tapos na tayong mag-set up ng table, ng upuan, and ng tent, itutur ko kayo sa loob ng tent ko. Yan. Merong unan, sleeping bag, higaan, ilaw, papag. Very plain lang. Ayan lang ang laman ng tent ko. Yan. Komportable. Dito tayo matutulog tonight. So nagluluto na kami ng aming food. And habang nagpa-product na din ng pineapple, may nakita kaming malas. Ito. Oy, malas. Nandito din pala ang putang ina. Hello po. Namiss ka na daw ng mga batang kangkalo. Anong masasabi mo sa mga batang kangkalo? May kaaway ka ba sa kangkalo? Anong next food natin na lulutuin? Ang lulutuin natin ay dinuguan. Wow! Dinuguan sa tarak. Yan ang gusto ko. Yan, dinuguan. So ito ang aming meal plan 1. Lunch for today. Dinuguan. Yun lang, simple lang, dinuguan. Kainan na. So ayun guys, nagtatanim tayo ng bomba. Since walang CR dito sa bundok, kapag magdudumi kayo, dapat maghukay kayo. Kahit gaano pa kababaw yan, hukayin nyo. Then itanim nyo. Hindi yung tatakpan nyo lang ng tissue, kadire. Ganyan. Tinatanim. Yung iba kasi, ganyan lang, tinatakpan ng dahon. Tapos pag natapakan yung dahon, wala na. Dapat tinatanim sa ilalim ng lupa. Yaman. Sito Summit. Si boss. Yaman ni boss. Sito Summit. Kinabog yung MSR natin. Dito sabi ito walang panlatag. Sito Summit. Pero Sito Summit lang, walang panlatag. Ayos na yan. Sobrang payapa ng ilog. Yan.
kami sa Papaya River. Mag-swimming lang. Yan. So, magdi-dinner na naman. Magluluto na kami ng dinner, syempre. And, ayan, si Otit Jang. Ang ginagawa mo, Otit Jang? Magpapalikit tayo ng uling para sa lechon bell. Wow! Lechon belly. Ang aming ulam. Pasensya na, naghihirap kami. Ayan. Take note pala guys, every time na gagawa kayo ng bonfire or apoy or uling, mag-uuling kayo sa bundok, supposedly hindi pwede. Pero meron namang mga bundok na inaalaw nila as long as ganito. Dapat may mga bato na nakapaligid para hindi kakalat yung apoy. And then make sure after nyong gamitin is patayin. In our case, uling lang naman to. Hindi naman kami magbo-bonfire. Ayan. Ten. Wow, tang-ina. Parang masarap yan. Tamang ihaw lang habang nag-iinuman, syempre. Ayun, tinuhog. Tang-ina mo. Eh, luto na. Pwede ka timutin mo yan, pwede. Yun. Pwede yan, pwede. Sarap na. Ulam namin. Chill lang. Tentuhan lang. Bago matulog, igib-igib ng tubig para mayroong gagamitin bukas ng umaga. Morning. Breakfast na. So, pababa na kami ng Tarak. Pasensya na, hindi ko masyadong na-explain or na-elaborate yung trail. Basta simple lang naman siya. Simple lang pero rock. Ayun o. At putang ina, sobrang putek. Dumausdos na kami sa putikan. Ayan. Ayan, tignan ang putang ina. Dausdos Gaming dito sa Tarak. Magi-slide. Eh. Ganito kaputek dito sa Tarak. Ayan o. Go ate! Hindi kita mukha pero kita yung tato. Ay, tumingin! Umarap, nagdaus-dos. This is Tarak. We love Tarak. We made it. Natapos namin ang Tarak. Partida, hindi kami nag-summit. Hanggang Papaya River lang kami. Pero sobrang dulas. Nasira na yung tsinelas namin. Kaya nagtapak na lang kami at nagpadaus-dos sa trail ng Tarak. Look at me. Look at me, mama. Look at me. Tanan. Congrats! Hanggang sa susunod na vlog!